Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nasa kwarto lang kanina si Kalia na magpasya siyang lumabas para yayain ang kanyang ama na maglaro ng chess. She was so bored at kahit gusto niyang lumabas ay wala siya sa mood. Mas gugustuhin pa niyang humiga sa kanilang bahay at sa kama niya para makipaglaro ng chess sa kanyang ama kaysa lumabas at gumala. Pagkababa niya ay hindi niya ito nakita kaya tinanong niya ang kanilang kasambahay. Nasaan po si Dad? Tanong niya sa isa nilang maid. Nasa labas po siya ma'am. Sagot sa kanya ng katulong at nagpatuloy ito sa kanyang paglilinis. Salamat ate, sagot niya at saka lumabas para hanapin ang kanyang ama. Ngunit bago pa siya makakbang ay pumasok na ang kanyang ama sa loob ng bahay at nakangiti ito sa kaniya. Medyo nataranta siya sa biglang reaksyon ng kanyang ama. Hi Dad, what's up? What's with the smile? Sinulubong niya ito ng malapad ng ngiti, ngunit may halong pagkalito. Ngumiti din ito sa kaniya. Mayroon kang hindi inaasahang bisita, sagot ng kanyang ama na may malawak na ngiti sa kanyang mga labi na lalong ikinataranta nito. Hindi inaasahang bisita? Sino po? Si Lisel po? Nagkibit balikat lang si Kalia. Hindi naman sinabi ng kaibigan niya na pupunta siya. Siguro masyado siya nag-aalala sa kaniya dahil sa nangyari kahapon at naisipan niyang dalawin siya. Nagsisimula pa lang siya maglakad patungo sa pintuan ng kanilang bahay nang biglang may pumasok sa kanilang pintuan na ikinagulat niya at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Si Angelo. Bumilis ang tibok ng puso ni Kalia. Hindi niya aakalain na darating ang lalaki. Kaya napaisip siya ng sobrang lalim kung ano ang pakay nito sa pagpunta sa bahay nila. Ito ba ang sinasabi ng kanyang ama na may hindi inaasahang bisita? It was really unexpected dahil hindi niya akalain na darating ang lalaki. Kalia, kumusta ka na? Tinawag nito ang pangalan niya. Ngunit hindi niya ito pinansin at binigyan niya lang ng malamig na tingin. Baka sa mukha ni Kalia ang kanyang galit, puot at pagkasuklam. At bakas din sa mukha ni Angelo ang lungkot at bighati. Hindi niya sinagot si Angelo at nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa garden. Hindi makagalaw si Kalia sa loob ng 10 segundo dahil sa pagkabigla. Ngunit nakarecover na ito agad. Nang bumalik sa kanya ang kanyang katinuan, mabilis niya itong sinundan sa hardin. Nakita niya ang kanyang ama na umiinom ng kape habang nagbabasa ng magazine. Uncle, tinawag ni Angelo ang atensyon ng kanyang ama, ngunit hindi man lang ito nilingon. At ipinagpatuloy ang pagbabasa ng magazine na hawak nito. I told you Angelo, I don't have any business to discuss with you, sagot ng kanyang ama at nagbabasa pa rin siya. Iniisip ni Kalia kung ano ang kailangan ni Angelo sa kanyang ama o maaaring humingi siya ng tawad sa biglaang pag-alis niya sa kanilang kasal. I'm so sorry sa nangyari kanina, Uncle. Humingi ng tawad si Angelo. Ibinaba ng kanyang ama ang magazine na hawak niya saka tumingin kay Angelo. Napalunok si Kalia habang nakatingin sa ama at kay Angelo. Ano ba ang pinagsisihan mo? Hindi naman kasi namin kayo mapipilit na pakasalan ng anak namin. Alok lang namin yun sa inyo bilang kapalit ng tulong namin. Pero parang hindi nyo naman kailangan. Kaya ayos lang. At saka, hindi ka namin kailangan. Hindi ka kailangan ng anak ko, sagot ng kanyang ama saka humigop ng kape. Baka sa boses ng kanyang ama ang pagkidisappoint dito sa ginawang pag-iwan nito sa kasal nila. No uncle, I'm so sorry. Dahil na-disappoint ko kayo. Muli siyang humingi ng tawad dito. Pero gusto ko ulit humingi ng tulong sa iyo.
Nataranta si Kalia sa sinabi ni Angelo sa kanyang ama. Ayos lang, hindi na namin kailangan. Simpleng sagot ng ama ni Kalia kay Angelo. Nakita ni Kalia na huminga ng malalim si Angelo. Mukhang nahihirapan na siyang kumbinsihin ang kanyang ama. Pero naisip ni Kalia, ano nga ba ang gusto ni Angelo na pabor sa kanyang ama? At bakit mukhang desperado na ito? At ang sumunod na nangyari ay nanlaki ang mata ni Kalia at nabigla siya. Please uncle, tulungan mo po ulit ako. Hayaan mo kong pakasalan si Kalia. Biglang lumuhod si Angelo sa harap ng kanyang ama at yumuko habang sinasabi ang katagang kinagulat niya. Maging ang kanyang ama ay nagulat din sa ginawa ni Angelo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung totoo iyon o nagkamali lang siya ng pagkarinig dahil sa kadahilan ng gustong-gusto niyang pakasalan ang lalaki dati. Sinaktan niya ang sarili sa kung ano ang iniisip niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama niya kay Angelo. Let me marry Kalia, uncle. And this time, I won't run back down. Nangangako po ako na hindi na po ulit ako tatakbo. Hindi ko kayo ulit bibuguin. Nagmamakaawa ito sa kanyang ama. Hindi pa rin makapaniwala si Kalia sa kanyang nakita at narinig mula sa bibig ng lalaki. Napaka-imposibleng paniwalaan pa. Parang panaginip na mahirap paniwalaan. Kinurot ni Kalia ang sarili para magising sa katotohanan, ngunit nagawa niya ito at napasigaw siya sa sakit. Aray! Napasigaw siya nang maramdaman niya ang hapdi ng braso niya sa pagkakakurot niya doon. Doon niya lang napagtanto na totoo pala ang lahat ng narinig niya at nakita niya. Agad siyang tumingin muli sa direksyon ng ama at ni Angelo. At laking gulat niya na makitang nakatingin na sa kanya ang dalawa. Napalunok si Kalia. Well, the decision should not come to me now. Nakadepende ito kay Kalia. Ang desisyon ngayon ay kung gusto kanyang pakasalan ulit o hindi. Sabi ng kanyang ama na nakatingin sa kanya. Bigla siyang napayuko sa sinabi ng kanyang ama. Bakit sa kanya? Wala na siyang pakialam kay Angelo. Hindi niya din alam ang gagawin niya sa mga oras na iyon. Bakit siya? Bakit hindi lang ang ama niya ang makapagdesisyon? Napaisip si Kalia sa kanyang sarili. Inalis ni Angelo ang tingin sa kanya at lumingon sa ama at saka tumayo. So if Kalia will say yes, can I marry her? And then, will you help me again? Tanong ni Angelo sa ama ni Kalia. Siyempre, gagawin namin kung ano ang pinag-usapan natin. Yun lang kung papayag ang anak ko sa hinihiling mo. Tumango si Angelo at lumapit kay Kalia. Bigla siyang hindi mapalagay nang dandahang lumapit sa kanya ang lalaki at nakaramdam ng kaba habang nasa harapan niya ngayon si Angelo. Parang nauubos siya ng hangin at hindi makahinga ng ayos. Tiningnan siya ng lalaki sa kanyang mga mata at para siyang natutunaw sa pagkakatitig niya at hindi niya alam kung bakit. Kalia, una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa iyo sa ginawa kong pag-iwan sa iyo. Alam ko na hindi mo ako basta-basta mapapatawad sa ginawa ko. Pero hayaan mo kong bigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Nakikiusap ako sa iyo, Kalia. Tulungan mo ako. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang pamilya namin. Bagsak na ako ngayon at ikaw lang ang pag-asa ko. Unti-unting pumatak ang mga luha ng lalaki sa kanyang mga mata. Biglang lumuhod si Angelo sa harapan ni Kalia habang hawak-hawak nito ang kanyang mga kamay. Will you marry me again, Kalia? Bigla niyang tanong out of nowhere at bumilis ang pintig ng puso ni Kalia. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Napaka-imposibleng paniwalaan. Para siyang hinahabol ng kabayo ng mga oras na iyon. Hindi niya maitago at may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Ilang minutong tinitigan ni Kalia si Angelo. Noong una ay labis siyang nagulat at naguguluhan kung ano nga ba ang pakay ng lalaki kung bakit ito napunta sa kanyang ama, ngunit ngayon ay alam na niya. Kasal nga ang pakay niya. Ngunit hindi dahil sa pag-ibig,
kundi dahil sa ilang pangyayari at nakaramdam ng kaunting sakit si Kalia. Huminga siya ng malalim. Alam niyang dahil lang sa kumpanya ang pag-alok nito sa kanya ng kasal. Pero ng mga oras na iyon ay may iba siyang naramdaman sa lalaki. Nakaramdam siya ng awa kay Angelo, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. May kung anong kumurot sa puso niya dahil sa sobrang pag-aalala niya dito. Dahil mukhang sincero ang binata sa kanyang mga sinabi habang pumapatak ang mga luha nito sa kanyang mga mata. Naisip niya na baka magbago ang pakikitungo ni Angelo sa kanya kung sakaling pakasalan niya ito ulit. Baka magkalapit ang loob nila kapag mag-asawa na sila. At gusto niya din patunayan na kaya niya baguhin ang tingin sa kanya ng lalaki. Kaya niya at gagawin niya iyon. Oo, Angelo, pumapayag na ako. Isang mahigpit na yakap ang binigay ni Angelo na ikinabigla niya. 3 araw na nakalipas simula nang pumunta si Angelo sa bahay ni Kalia. At bigla siyang inalok ulit nito ng kasal. At 3 araw na rin ang lumipas mula nung tila hindi mapakali at nag-aalala si Kalia dahil sa kadahilanan baka magbago na naman ang isip ng lalaki. Noong una ay iniisip niya kung ano ang isasagot niya sa lalaki. Nag-aalinlangan siya nung una dahil baka tumakbo na naman ulit ito dahil nagbago ang isip o masasaktan na naman siya muli. Ngunit naisip niya na baka hindi yun gagawin ng lalaki dahil pumunta pa ito sa kanila at lumuhod pa sa harapan ng kanyang ama para lang mapagbigyan sa kanyang kagustuhan at kahilingan. Pero nagtaka rin siya kung bakit si Angelo mismo ay parang desperado na magpakasal. Knowing him, he hate her so much at pagkatapos ay matras pa ito sa kanilang kasal sa huling pagkakataon kaya bakit ito bumalik? Umiling si Kalia para burahin ang kanyang iniisip. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari noon at hindi mahalaga kung bakit siya bumalik. Ang mas mahalaga ngayon ay matutuloy ang kanilang kasal at gagawin niya ang lahat para magbago ang pakikitungo nila sa isa't isa. Naging masaya na rin si Kalia dahil bukas na ang kanilang kasal. Iyon ang nagpagpasya nila sa huling pag-uusap nila. Wala ang mga magulang ni Angelo sa oras na nagdesisyon sila at nagpulong tungkol sa kasal nila. Dahil sa mga oras na iyon ay hindi daw nila alam na pupunta siya sa bahay ni Kalia. Pumunta si Kalia sa kusina at uminom ng tubig na makasalubong niya ang kanyang ina. Honey, nang tawagan siya ng kanyang ina ay lumingin ito sa kanya. Yes mom, sagot niya na may ngiti sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa kanya at mataman siyang tinitigan. Biglang naging maingat si Kalia sa biglaang kilos ng kanyang ina at mas nagulat siya nang hindi ito sumagot. Sa halip ay niyakap siya ng kanyang ina ng napakahigpit. Mom, what is it? May mali po ba? Is something wrong? Naguguluhan niyang tanong sa kanyang ina. Hindi bumitaw ang kanyang ina sa pagkayakap sa kanya. It's nothing honey, I just want to hug you. Sagot sa kanya ng kanyang ina habang umiiling ito. Bago bumitaw sa yakap ay binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Biglang nanibago si Kalia sa sagot ng kanyang ina. Mom, I thought something is wrong. Nanibago kasi ako sa kilos mo eh. Tumawa ng mahina ang kanyang ina bago niya ito hinawakan sa magkabilang kamay bago ito nagsalita. I just have a sudden thought honey. Everything is just so fast. Parang nasa sinapupunan ka pa namin kahapon. But now, you are a big girl and a beautiful fine lady. You are a fine lady now. And tomorrow, you'll get married. Then soon enough, you will have your babies and your own family. Sabi ng mama niya sa kanya habang hawak pa rin ang dalawang kamay niya. Nakayuko ito at may bahid ng saya na may halulungkot sa boses nito. Napangiti si Kalia sa sinabi ng kanyang ina. Emosyonal na naman ang kinikilos ng kanyang ina. Ganyan ang reaksyon ng kanyang ina kapag nag-i-emote ito. Ma, kahit bukas ikakasal na ako, kahit magkaroon man ako ng mga anak, baby girl mo pa rin ako. Walang magbabago doon.
Sagot niya sa kanyang ina at hinawakan niya rin ang mga kamay nito. No, it's not. Magiging iba na, Kalia. Kapag nagpakasal ka, minsan lang tayo magkikita. Kasi may sarili ka ng bahay kasama ang asawa mo. Minsan ka lang din uuwi sa bahay natin. At kapag may mga anak ka na, you won't be able to visit us more often. Dahil may mga anak ka na dapat mong alagaang mag-isa. Sabi sa kanya ng mama niya na may halong pagtatampo habang nakapaut pa. Namula si Kalia sa sinabi ng kanyang ina. Nang bigkasin niya ang salitang asawa at mga anak, ay nakaramdam siya ng init sa kanyang pisngi. Bago sa kanya ang mga salitang iyon. At ang sarap niyang marinig ang mga ganong klaseng salita. Parang musika sa pandinig niya. Parang pinupuri siya ng langit. Iniisip lang ni Kalia na kung dumating man ang mga oras na magkakaroon siya ng mga anak kay Angelo, ay mas nasasabik na siya. Hindi imposible kahit ang lalaki ay galit sa kanya dahil ikakasal na sila. At pagkatapos nilang ikasal ay magsasama na sila sa isang bubong. Kaya magkakaroon sila ng oras sa isa't isa. At tiyak na sasamantalin ni Kalia ang pagkakataong iyon para makasama si Angelo at mapaibig ito sa kaniya. Gagawin niya ang lahat para maging masaya ang lalaki at para makalimutan nito ang ex-girlfriend nito. Nabalik sa katinoan si Kalia nang hawakan ng kanyang ina ang kanyang mga balikat. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa kanyang ina bago siya sinagot. Oh, come on mom, don't be like that. You know, I am still your baby girl kahit anong mangyari. Sagot niya sa kanyang ina. Ngunit tila hindi pa rin kumbinsido ang kanyang ina sa sinabi niya. Natawa na lang si Kalia sa pagiging bata ng kanyang ina. Siguraduhin mo lang, honey. Baka pag mag-asawa ka na at nagkaanak ka na, baka makalimutan mo na ako at ang daddy mo at ang kapatid mo. At baka kung dumating man ang panahon ay hindi mo na kami dadalawin dito sa bahay. Magagalit talaga kami sa iyo kapag dumating ang oras na iyon. Pinagalitan siya ng kanyang ina. Napalingon si Kalia sa sinabi nito. Of course not, mom. I will visit you every day kung yan ang gusto mo. Malaking ngiti ang isinagot niya sa kanyang ina. Sinabi mo yan ha? Pangako mo sa akin. Sabi ng mama niya saka humagikik. Tumango si Kalia bilang tugon sa kanyang sinabi. Anyways, sinabi mo na ba sa kaibigan mo si Lisel ang tungkol sa kasal mo bukas? Tanong ng kanyang ina sa kaniya. Umiling si Kalia habang sinasagot ang kanyang ina. Hindi pa rin niya sinasabi kay Lisel. Sigurado magugulat na naman ito kung sasabihin nito sa kanya na ikakasal na ulit siya. And knowing that she will get to marry Angelo after what happened is definitely the death of Lisel. Sigurado magagalit sa kanya ang kaibigan niya. Nataranta ang kanyang ina sa kanyang sagot. Bakit naman? Dapat sabihin mo sa kanya ngayon para may handa niya ang kanyang sarili. Napabuntong hininga si Kalia sa sinabi ng kanyang ina. Sigurado akong magmumukmuk din yung isa. Nakita ni Lisel kung gaano siya nasaktan nang biglang umalis sa simbahan si Angelo. Kaya baka mabigla talaga ang kaibigan kapag nalaman nito na ikakasulit ulit siya kay Angelo. Tumango si Kalia bilang tugon sa kanyang ina. Okay, I'll go now. May gagawin pa din ako sa office. You should call Lisel, okay? Tumango siya sa sinabi ng kanyang ina. Saka siya binigyan ng halik sa magkabilang pisngi bago tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Ilang segundo pa, pag-alis ng kanyang ina, ay nagpasya na rin si Kalia na umalis at umakyat sa kanyang silid para tawagan ang kanyang kaibigan. Hindi naman sa ayon yung ipalam sa kaibigan ang mangyayari bukas. Pero nagdadalawang isip lang siya sa sasabihin sa kanya at kay Angelo ng kanyang kaibigan. Pagdating ni Kalia sa kwarto niya ay kaagad niyang hinanap ang cellphone niya. She saw it on her bed. She opened her phone, then sinearch ang number ni Lisel. Nang sa wakas ay nahanap niya ito, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga
bago siya tumawag. Noong una, hindi sinasagot ni Lisel ang kanyang tawag. Pero makalipas ang ilang segundo, nang tawagan siya ulit ay sinagot na ng babae. "Kumusta ka?" Sagot ni Lisel sa kabilang linya. Baka sa boses nito, nagaling lang ito sa pagtulog. Lumingon si Kalia. Tanghali na at kung hindi pa niyo ito tinawagan ay baka hindi pa rin magigising. "Lisel," tumatawag siya sa pangalan. Narinig niyang humikab ng napakalakas ang kanyang kaibigan sa kabilang linya at mahinang tumawa si Kalia. "Ano ka ba, girl? Anong masamang espiritu ang nagtulak sa'yo para tawagan ako? Inaantok pa ako eh." Pabirong tanong ni Lisel sa kaniya. Antok na antok pa ang boses ng babae. "May importante akong sasabihin sa iyo, Lisel." Aniya na nagpatahimik kay Lisel ng mga ilang segundo. "It should be really important, dear. Alam mo naman na sinira mo lang ang beauty rest ko, di ba?" Natawa naman si Kalia sa sinabi niya. Umiling siya. May mood talaga sa kanya ang kaibigan niya at napakaswerte niya dito. "Sira lang pahinga mo, pero beauty? Wala ka nun, girl. Asa ka pa, ha?" Panunuyan niyang sagot sa kaibigan at narinig itong mahinang tumawa. "Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin?" Tanong ulit na Lisel sa kaniya. Isang malalim na butong hininga ang ibinigay ni Kalia bago sinagot si Lisel. "Ikakasal ulit kami ni Angelo bukas." Sa wakas ay sinabi niya. "Ah, sige." Simpleng sagot ni Lisel. Pagkatapos ng ilang segundo, katahimikan ang bumalot sa kapaligiran. Pero nabigla si Kalia nang sumigaw si Lisel. "Oh my God, Kalia!" Gulat na sigaw ni Lisel. Inalayo ni Kalia ang cellphone sa tenga. Sa tingin niya ay parang nasira ang eardrums niya dahil sa napakalakas na sigaw ng kaibigan. "Can you stop doing it, Lisel? Pwede kang sumigaw, pero wag kang sumigaw ng malakas. You're making my eardrums broken." Pasabog niyang sagot sa kaibigan si Lisel habang hinihimas ang kanyang tenga. "Pwede bang ulitin mo yung sinabi mo kanina?" Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ng kaibigan niya. "Alin iyon? Ang dami kong sinabi, Lisel." Napamulit siya ng mata habang sinagot ang kaibigan. "The very important one that you mentioned earlier. I think I have misheard something crazy. That is why I need to confirm it for myself for me to be able to believe it." Paliwanag ng kaibigan niya. "Ikakasal ulit kami ni Angelo bukas." "O sige, so what's deal with it?" Simpleng sagot ni Lisel, pero makalipas ang ilang minuto ay tumahimik ito mula sa kabilang linya. Kaya naman nagtaka si Kalia. "Lisel, nandyan ka pa ba?" Pero hindi sumagot ang kanyang kaibigan. Pinatay na lang niya ang tawag at nagpa siyang tawagan ulit ito. Habang hinihintay niyang sagutin ng kaibigan ang tawag niya ay napabuntong hininga siya. Nagulat siguro si Lisel at hindi makapaniwala sa sinabi niya. Teka lang ha, hindi ko pa rin magets ang sinasabi mo, Kalia." "Sabi ko, ikakasal ulit kami ni Angelo bukas." Muli niyang sabi sa kanyang kaibigan. Pero laking gulat niya at napatuloy siya sa gulat dahil sa sobrang lakas ng sigaw nito. She was caught off guard by her sudden reaction. She touched her heart in shock and panic dahil parang atakin siya sa puso dahil sa sigaw ni Lisel. No freaking way! No freaking way, Kalia! Tell me you're just joking." Hindi makapaniwalang sigaw ni Lisel mula sa kabilang linya. "Papatayin talaga kita kapag hindi mo na ipaliwanag ng mabuti ang sinabi mo. Ano ka mo? Papakasalan mo ulit si Angelo? Ang taong nang iwan sa'yo sa loob ng simbahan?" Ano kaya ang totoong pakay ni Angelo sa buhay ni Kalia kapag natuloy ang kasal nila? Magkaroon kaya sila ng maayos na pagsasama bilang mag-asawa? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!